Ito, dito tayo. Isang senador din, si Bato de la Rosa. Si Bato de la Rosa, re-electionist ito eh. Tatakbo ito ka-coffee sa pagka-senador. Pero syempre, isa to sa mga kinakabahan eh. Kasi baka hindi na manalo itong si Bato de la Rosa. Kasi nowhere to go. Wala nang mapupuntahan ka-coffee itong si Bato de la Rosa. Kasi hindi naman siya pwedeng sumanib sa administrasyon ni PBBM dahil malinaw naman kung na kanino yung boto niya. Na kanino siya kumakampi, di ba? Hindi naman siya papasok sa mga liberal. Siyempre kalaban niya yan. Sa mga dilawan, hindi siya papasok dyan. O dyan, sila sa PDP. Yung PDP ngayon ko, Coffee, yung partido ni Digong, unti-unti nang nababawasan yan. Unti-unti nang nauubos yan. O saan pa si Bato de la Rosa? Ngayon, parang nagtuturo na naman itong si Bato de la Rosa. Actually, mahilig magturo ito ngayon eh. So parang pinagbibintangan niya ngayon si Trillanes dahil parang si Trillanes, ang pinapalabas nila na naging dahilan kung bakit nagiging oposisyon itong Duterte, itong kampo ni Digong. O naman Duterte mismo. Hindi ba dahil lang Duterte sila? O hindi ba dahil sa ugali nila? O nakahanap pa ng masisisi? Yung namang kakayahan ni Trillanes dyan, yes, may mga contribution si Trillanes. Dahil ito ang bumibira sa mga Duterte pagdating sa ICC. Pero hindi mo pwedeng ituro kay Trillanes. Kasalanan to ni Trillanes. Tingnan nyo yung sarili niyo. Baka may kasalanan din kayo dyan. Bakit kayo tinitingnan bilang oposisyon? Kasi ngayon, sa totoo lang, mas oposisyon itong ginagawa ng mga Duterte, itong mga maisog, itong maisog rally nila, itong grupo nila Harry Roque, yung grupo nila Glenn Chong, yung mga maisog keme-keme na yan. Mas oposisyon sila kung titingnan natin sa liberal. Diba ang liberal na nahimik eh. Sa bagay, nalusaw kasi ang liberal eh. Sa mga previous years eh, lalo na ng eleksyon eh. Panahon ni Digong, nalusaw itong mga pinklawan at dilawan, no? So, sabi ng balitang ito mula sa politico.com, may kontra na sa admin. Oh, tinan mo, sino kontra ngayon? E malinaw naman. Ang maingay, itong mga maisog daw. Bato de la Rosa, Marcos Pinklawan Alliance to make Duterte's the opposition. Uy, bakit? Takot na kayo na magsanib pwersa itong mga Pinklawan, Dilawan at kumampek sa administrasyon? O yun ang tinatawag siguro na unity. No? Na dating kontra pero ngayon nakita nila ang ginagawa ng administrasyon na ito at sumanib sa administrasyon, sumanib sa ipinaglalaban ng administrasyon ni PBBM. Maganda yan. Diba? The proposal of former Senator Antonio Trillanes IV to form an alliance with the Marcos administration would only make the Dutertes the opposition, according to Senator Ronald De La Rosa. Then, be it. O sige, opposition na kayo. Eh, ganun naman ginagawa niyo eh. Kahit wala kayong formal declaration na you are the opposition, yun ang ipinapakita ninyo. Tutol kontra kayo kung ano man ang ginagawa ng administrasyon na ito. Okay lang i-call out. Yung mga mali, i-call out ninyo. Pero hindi naman kahit maganda, negative lagi sa inyo. De La Rosa said this was the inevitable result of Trillanes' move for the pink and yellow forces to ally with President Ferdinand Marcos Jr., even though they had opposed the Marcoses' return in Malacanang. So, ang pinupunto niya dito, bakit nung eleksyon, nung kampanya, nung 2022, number one tutol kayo kay Marcos eh. Di ba? Ito mga pink at ito mga yellow, tutol kayo. And then ngayon, makikipag-alyansa kayo sa administrasyon. Hindi kahihiyan ng administrasyon ni PBBM yun. Kung meron man, may dapat magpaliwanag dyan itong mga pinklawan at dilawan. Bakit kayo sumasanib sa administrasyon ni PBBM? In fact, favorable yan kay PBBM eh. Favorable yan sa administrasyon mismo. Kasi siguro, they can assume no, na bakit kayo kumakampi ngayon? Ibig sabihin, nakikitaan ninyo ng potensyal itong administrasyon na yan. Kaya kayo kumakampi ngayon. Diba? Hindi kinakailangan magpaliwanag ng administrasyon dyan. Kung ang dapat nyo tanungin, ang liberal, ang pinklawan, bakit kayo kumakampi ngayon? Which is maganda. Kasi kung magtutulong-tulong tayo, mas marami tayong maaabot. Ang problema, itong maisog, itong nanggugulo. Hindi magiging oposisyon ang Liberal Party, magiging administrasyon na sila pag nag-unite sila sa Malacanang. De La Rosa said during the kapihan sa Senado Forum on Thursday, June 27. Gusto nilang gawing oposisyon yung Duterte. O, tingnan mo yung line na yan, ha? Gusto nila gawing oposisyon yung Duterte. Seryoso ka ba dyan? Gusto nila. Ano to, ng Malacanang? Sino ba yung maingay? Sino ba yung gawa ng fake news against the administration, against the president, against the first lady? O dahil sa pinaggagawa niyo dyan, nagmumukha kayong oposisyon. Nakikita ng taong bayan na tila kayo yung may problema dyan.
De La Rosa surmised that the yellow or pink forces aligned with the Liberal Party is threatened by the possibility that three Dutertes, wow, would run for the Senate next year. Former President Rodrigo Duterte and yung kanyang mga anak na si Pulong at si Baste. So threatened pa ngayon. Threatened daw ngayon, Kakofi. Itong mga liberal senators, no, itong mga dilawan at piklawan, kaya makikipag-alyansa sa administrasyon. Joke lang naman yun. Kung political gimmick lang yon, yung tatlo silang tatakbo, nilalaro lang nila ang electorate. Tinatansya nila kung ano magiging reaksyon ng taong bayan kung tatlong Duterte ang tatakbo sa pagka-senador. Naniwala naman kayo dyan. Nabulgar na nilaksan yan, yung style ni Inday Sara Duterte, no, na nag-announce agad. Ikaw ba naman? Politiko ka, mag-a-announce ka ba kagad ng napakaaga? At tatlo pa kayo at alam mo na magre-react ang taong bayan dyan. Gagawin mo ba yan? Eh baka maka-apekto sa political career nyo yan. O ginawa nila. Ibig sabihin, hindi yan totoo. De La Rosa said he believed. Wow! May support agad May reinforcement agad no? De La Rosa said he believed Vice President Sara Duterte's statement that the Dutertes would gun for the Senate post. Ewan, ako hindi naniniwala. Sabi niya, naniniwala ako, hindi talaga nagjo-joke si VP Sara pagdating sa mga kapatid niya. Pagdating daw sa mga kapatid. Pero nag-joke ko. Yung Gorgon, joke yun I don't think it's a joke coming from her, sabi ni Bato de la Rosa. I think si Bato de la Rosa joke dyan. ewan ko sa inyo. Worried itong mga to dahil wala nang tatakbuhan itong mga to. Dahil unti-unti nang nauubos ang kanilang mga supporters. So anong say niyo dyan? I-comment dyan sa ating comment box. Mahal na oposisyon ng mga Dutae, sabi ni Philip Lawrence Cuadro kay Charit Garmad. Good evening po sa inyo, kay Clay Guillermo. Good morning, idol. Shoutout din po sa inyo. Baka naman po sa China sila tatakbong senador, sabi ni Cristina Garcia. Actually, sa magiging liability ng mga DDS senators, yung mga kaalyado ng mga Duterte, pag sila sa pagtakbo, kaya maraming kakalas sa kanila dahil yung pagiging pro-China nila. Kasi ngayon, kahit yung mga dilawan, yung mga liberal ngayon, gusto nila talaga ipagtanggol yung ating teritoryo. Kung kayo, tanggol kayo ng China na malinaw naman na yung pang-aapi o kung ano yung ginagawa ng China sa atin, bakit kayo iboboto ng taong bayan? Di ba? So, isang konsiderasyon yan. Kapag pro-China ka, di ka makakalusot. Gardo Zap II, good evening, idol. Ka-coffee, shoutout po sa inyo kay Noipi. Oy, Duterte pa din. Go lang, tingnan natin kung mananalo pa rin, no? Ellen Conde, ang tatlong musketeers na yan ay sa mga Puso Negro yan sila lalanded, no? Mga mayayabang daw yan, yung tatlong Duterte daw. Sabi ni Rosalina Gonzalez, madaling tumakbo. Tanong, mananalo ba sila? Yun talaga ba, yung isang malaking tanong dyan. Okay, nandito si DJ Byron. Shout sa'yo, DJ Byron, shout out ka coffee. Happy viewing po sa inyo. At si Ma'am Carclea, kung nakikinig sa atin kayo si Ma'am Carclea, happy viewing po sa inyo. Or live din kayo si Ma'am Carclea. Kanina nakita ko bago ako nag-live naka-live si Ma'am Carclea. Hello sa inyo ma'am, shout out, sabay tayo naka-live ngayon. Happy viewing po sa inyo kay Andy King. Wala nang Duterte sa Pilipinas dahil sirang-sira na sila dahil nagsilabasan na ang baho nila. Actually, naging tuloy-tuloy ang mga nila yung karma. Sinisingal sila dyan, ka-coffee. Sinisingal sila dyan sa mga kalokohan nila dyan. Sabi ni DJ, no, hindi naman nanalo ang mga Duterte. Ayaw ng Pinoy sa mga pro-China at makapili yan yung mga taksil sa bayan. Hindi iboboto ng taong bayan yan. Tapos na ang live ni Carclea ka-coffee, sabi ni Ma'am Laurel Lady Senator. Ayun, tapos na pala. Naaga siguro siya, mas nauna lang sa atin si Ma'am Carclea. No? Nakita ko kasi, siguro habang patapos niya, tayo pasimula naman. Thank you sa update niya, Ma'am Laurel Lady Senator. Lina Asuncion Dones, good evening ka-coffee at sa lahat. Kay Ma'am Maria Lourdes Andres, wag na nating hayaang may maupo pang Duterte sa gobyerno. Magkakaalaman niya ka-coffee sa, sa 2025 senatorial elections. Tingnan natin kung kaya nila magpalusot sa Magic 12, no, na senador. O siya yung mga nasa Facebook din, i-shoutout din natin kay Annabel Atienza, kay Isabel Dueñas Agapito, kay Manes Grace. Good PM po sa inyong lahat ka-coffee, kay Ma'am Teodora Gamit, kay Rosario Mahinay, kay Lynn Asuncion Doles. Magandang gabi sa inyong lahat ka-coffee. Kung nasa Facebook po kayo, pasuyo na lang ka-coffee, please like and follow sa Facebook. At kung nasa YouTube po kayo, please click lang po na subscribe yan. Nandiyan po sa baba, i-click nyo lang po yung
subscribe. At i-like na rin po yung video na yan para sa ating attendance check. Sige, kuha na po kayo ng kape at mag-move on tayo sa ating next topic.